Okay, tayo ngayon nagbabalik na naman tayo sa Usapang Berde. What's up, kapala si Bort Portea and welcome naman tayo sa new episode ng podcast na to. At syempre, kasama na naman natin dito si Shorty the King. Shorty the King. Alright, Okay, let's so go. magpakilala ka muna. Alright, the Shorty the King, KING Taga South, Batang Pasay, Batang Cavite, yeah. Ayan, Alright. good. So, Shorty, kamusta muna? Ano muna ang mga pinagagawa mo ngayon? Yun, ganun pa rin, tuloy pa rin sa grind. Mm. Tulad pa rin ng dati, still grind. Ayan. Still grind. Yeah. Grinding is pagkuha ng Malinis. kita. Pagkuha ng pera sa malinis na paraan. Mm. Still grind. At ito yung episode natin is tungkol is about the Streets. streets. Yeah. Ay, streets. Okay. Streets. Ito, Shorty, no, maraming makaka-relate sa topic natin ngayon Yeah. sa about sa streets. Alright, Okay. on streets. Okay, so bago muna yon, shout out sa mga empleyado ng McDonald's. sa Shoutout McDonald's sa dito. manager ng McDo. Ayan. Pinapwesto kami ni Gord. Shoutout sa inyo. Okay. Shoutout sa mga tropa dyan. Mga angkasanap buhay. Yeah. At ito yung sikat na McDo na matatagpuan mo mismo sa Pasay, Buendia. Pasay, Buendia. Okay. So, siyempre, siguro yung mga taga Batangas dyan na Batangas, Laguna, Quezon Province. from the south. From the south, dito talaga ang landingan. Itong Pasay, Buendia, McDonald's. Lahat ng tagpuan nandito. Make money, make chicks. Alam mo yun, lahat. Tagpuan ng babae, lalaki, lahat nandito. So, Shorty, bali, ito talaga yung naging baluarte mo in grinding on the street. Yeah, sibuhat nung nakaligtas tayo sa pandemic. Dito na ako napadpad. Dito na ako gumawa ng pera. Dito na ako gumawa ng pera sa Buendia, make money all day talaga. Nung natapos na yung back to normal, Make money na ako. Nandito ka na. Make money na talaga. Okay. So, going back to the topic, no. So, ang topic kasi natin on the street. Paano ba kahirap kumuha ng number one, paano kumuha ng pera sa streets? Para sa akin, pagkuha ng pera sa streets, talagang dito mo makakasalubong yung yung mga hindi mo inaasahan. Yung mga siga, mga balagbag. Nandito na lahat sa kalye, sa streets. So, syempre, sabay ka sa flow. Kasi pag hindi mo sinabay yung flow ng buhay nila, hindi sila makaka-relate. Kasi nga on streets tayo di ba? Sa kalsada tayo, nasa kalye tayo. So, kailangan marunong ka rin sumabay sa ugali nila. O kapag binalagbag ka, balagbagin mo rin. Pag sinigaan ka, kailangan sigaan mo rin. So, ito ang una mo nabanggit. Pag mabait sila, mga kailangan siga talaga, mga siga. So, ibig sabihin, kung sila ay mag-grind on the street, kailangan buo ang loob nila. Buo ka talaga. Buo ang loob nila. Buo ang loob mo kapag gumawa ka ng pera sa kalsada. Yun, tol. Paano kung paano ba maging isang hustler? Kasi number one dyan, nabanggit mo may mga hindi maiiwasang mga balagbag. Ayan, di mo maiwasan yung mga balagbag. So, kailangan mo marunong ka rin makipagsagutan. Oo, kailangan yung makipagsagutan, tapos kailangan ma-approach mo rin sila ng maayos at kailangan pakisama mo rin sila ng maayos. Siyempre, ang street is para siyang parang halo-halong tao dyan. Halo-halo talaga. Oo, halo-halo. Iba-ibang pananaw, iba-ibang opinion, iba-ibang mga relihiyon, iba-ibang lahat makakabangga mo Oo, iba-iba talaga. So, syempre, kailangan nandun pa rin yung pakumbaba mo. Kung mas madali mo sila maintindihan, mas nauuna pa rin yung pakumbaba. Kasi kapag sinabayan mo yung ganun, walang mangyayaring maganda. So, kailangan ipapaliwanag mo sa kanila para maintindihan nila kung paano mag-make money sa kalye, sa streets. So, about sa tao, kasi pag sinabing streets, hindi lang lugar yan, paano mag-grinding, kundi marunong ka rin sa tao. Oo, kailangan marunong ka rin sa tao makisama. Although kahit na sabi nila, uy, sikat ka na. Magawa ka na ng music video Baka pag sumikat ka niyan, hindi ka na mamansin. Tol, baka isip mo lang yun. Ganon na lang ako. Tol, baka isip nyo lang yan. Kasi, ano ko na lang di ba tulad ng sinabi ko direct,
ginagawa ko na lang siyang libangan. Yung music natin, ginagawa ko siyang libangan. Libangan. Yung pag music video natin, ginagawa ko siyang libangan. Kasi kahit naman din sa ibang mga trabaho may mga sinatawag silang mga output. Output ko to. Pag Itong lifestyle na to, output ko to. Pero nakatutok pa rin talaga ako sa street, sa kalye. Streets. Sa iba't ibang kalye. Ano ba Make yan? money pa rin. Nabanggit mo kanina, ito medyo mag-throwback tayo, no? Mm. Nabanggit mo kanina, is natapos yung pandemic, is nakapag-streets ka. Pero simple bata ka ba? Naranasan mo na bang magbenta-benta mga? Ay, mga masasamang ehemplo. Hindi ako nagaganon. Hindi, yung kuwari, yung bata ka pa lang. Yun nga, yung naglalako ako ng gulay, lahat. Palengke, kung anong meron sa palengke. Na paninda. Like the mga pork. Na-practice mo na doon. Ginawa ko na yun. Okay. Ginawa ko na yan. Bata pa lang. Nasa palengke ka na. 14 to 13 years old, na talaga, grind na. Sariling bisyo ko, sariling luho ko, galing kalye talaga. Hanggang ngayon, bit-bit ko pa rin yun. Hindi ikaw yung tipo na, pero syempre, excuse dyan sa mga may kaya na, no? Pero iba pa rin talaga. Hindi ako, iba yung may kaya kasi sila pag mulat ng mata nila, mayaman na sila eh. Mayroon ng silver sa bibig nila. Ako pag mulat ko, kailangan kong kumayod. Kailangan ko mag-grind. Saka diba, nung gumawa tayo ng music video, nakita doon yung hanap buhay din ng pamilya nyo, yung... Oo, yun. Yung extra income, yung Danny Platilla Vulcanizing Shop. Diba? Sabi mo matagal na yun. Matagal na yun. Since 1990 pa yun. Bata ka pa lang, nandun ka rin. Oo, nung college ako, doon ang gagaling yung baon ko, pati high school. Nung high school ako, nung college ako, doon lahat ng galing yung baon. Hanggang ngayon, kahit yung bunso kong kapatid na valedictorian ng Ames, yan binanggit ko na, gaaral sa Ames. Kasi babar ko eh. Sisiman siya eh. So may mga, doon lahat ng gagaling yung yung pera na pangtustos. Pang school lahat. Talagang diskarte. Habang namumulat ka, ano ang tingin mo sa pagkita ng pera? Ano bang pananaw mo sa pagkuha ng pera? Pagkita ng pera nung bata ka pa lang. Habang lumalaki ka. Hindi naman tayo, di ba? Hindi naman ako ipokrito. Kailangan talaga natin ng pera. Alam mo kung bakit, direct? Ang dami nating bills. Yun. Oo, kasi kung papansinin ko yung mga opinion nila, hindi rin nila ako matutulungan sa mga bills ko eh. Unang-una, Meralco bill, Maynilad, yung pag-ibig loan, yung mga ganun. Siyempre ngayon may mga kailangan, may data na rin tayo. May mga obligasyon na tayo na hindi katulad dati na tambay lang talaga. Kaya pinagsasabay ko yung kung ano yung lifestyle ko ngayon, pinagsasabay ko talaga siya. Kaya tsaka kung ako tatanungin mo direct, mas gusto ko talaga sa kalye. Iba yung kilos ng kalye kasi iba ang pulso, no? Oo, dito mo kasi makikita yung yung doon ka bagay. Ay, ito, dyan talaga siya bagay. Bagay siya dyan. Bagay siya dyan sa kalsada na yan. Diba, katulad dito sa Buendia, yan si Shorty, bagay yan dyan. Bagay yan dyan sa kalsada. Kaya nga tayo nilalagay dito eh. Kasi bagay siya dyan. Bagay siya dyan. Pero ito yung mga dito sa Buendia, Pasay, may mga nakilala ka na rin. May mga marami na ako nakilala. Iba't ibang tao yung tatawagin ka na, uy, Shorty, ganyan ka pala. Sabi ko, huwag kayo maingay. Shout out dyan sa mga... Shout out sa mga tropang Buendia, Pasay. Yeah. Yan. So, ikaw na isa sa mga mukha ng Pasay talaga. Oo, isa sa mga mukha ng Pasay. Pero syempre, alam naman natin na into music ka. Anong reaction nila na rapper ka? Wala. Hindi sila naniniwala nung una. Kasi hindi naman ako kilala na katulad na popular na napapanood nyo sa TV or what, di ba? Hindi naman tayo katulad ng ibang rapper artist na pagka gano'n ng pag-swipe nila ng Facebook, yun yung mukha na nakikita nila. Hindi. Kasi ako, nasa kalye ako. Mas priority ko yung kalsada. Mas gusto ko kumita ng pera sa kalsada. Kung pag-uusapan natin yung underground, hindi ka sikat pero may mga active ka sa music. May mga kumakatas sa mga may ilan na nakakakilala. Although, ikaw, katulad mo, isa ka sa tumutulong sa akin. Kaya tuwan-tuwa ako sa Berdeng Kahoy.
Yeah, sa Berdeng. Berdeng Kahoy, alam nyo na. Isa sa tumutulong sa akin. Dito mo, may podcast na kami. Mm. So, Yun. yun. So, ito, sinabi mo ba na rapper ako? Nandito ako sa kalsada? Hindi ko sinasabi yun. Kasi nakikita lang nila. Oh, may ibang tao na nagsasabi na, si Shorty nagra-rap talaga yan. Rapper talaga yan. Artist talaga yan. Ako hindi ko naman na sinasabi yun. Baga, ginagawa ko na lang, sinusulat ko na lang. Pero parang mas masarap na malaman nila na hindi mo sinasabi. Oo, hindi ko sinasabi. Nagugulat na lang sila. Uy, sama ako dyan tol. Sa maraming paraan na malalaman nila na, uy, si Shorty, ganun pala, no? Lalapit na lang sa'yo na, kumakanta ka pala. Oo, nagra-rap ka pala. Nagra-rap ka pala. So, gumagano na lang sila sa akin. So ngayon, dito, nakilala ka na, ikaw ay isang rapper na in the streets. Oo, nakilala nila ako na nagra-rap on the streets talaga. Ayun. Pero lagi natin binabanggit yung on the street, no? Para din sa kalaman din ng mga listeners o mga viewers natin sa podcast. Totoo yun. Ano ba yung ginagawa mo sa streets dito sa Pasay? Ano ba ginagawa mo sa Pasay? Wala, make money lang. Kung saan may pera, dun mo matatagpuan. Pero ano yung galaw mo dito? Ano ba? Ikaw ba'y vendor? Ano ba? Hindi, lahat na. Lahat na? Oo, lahat kung ano yung pagkakaperahan ko rito sa Pasay Buendia, yun yung ginagawa ko. Diskarte. Pero ito, no, isa sa mga pinakakita mo din yung yung pag-rider. Oo, angkas-angkas. Angkas-angkas hanap buhay. Kaduktong na yan ang bituka ko. Kasi malaki ang tulong sa akin ng angkas-angkas. Dito sa Pasay, maraming mga rider dito. Oo, maraming mga riders dito. Mga pauwi, mga papunta, mga pasahero. Oo, ikaw na lang didiskarte talaga. Ngayon, ito paano ba bilang rider naman tayo, gaano ba kahirap kumuha ng pasahero dito sa Pasay? Hindi, kailangan may PR ka. Ano yan? PR. Ikaw ang lalapit sa tao. PR, parang parang public relation. Ayun. Ikaw, binabranding mo yung sarili. Oo. Ma'am, baka sakali kailangan nyo po ako. Ito yung number ko, ganun. Message nyo po ako kung gusto nyo po pasundo, magpahatid, ganyan. Para hindi ka na rin malate sa trabaho mo, ganun. I-offer mo yung sarili mo, syempre magpapakilala ka na. Iniiwan mo rin yung number mo. Oo, tapos magme-message na lang sila. Hindi lang sila basta pasero, kundi nagiging kliyente na rin. Oo, kliyente na talaga. Oo, may mga kliyente na ako siguro, mga nasa 10 persons. Sabihin nila na, ako sa taga Makati lang ako, ganyan. Text mo lang ako, ganyan. Ako, i-offer ko yung sarili ko. Boss, baka gusto nyo magpasundo, magpahatid. Ito yung number ko, boss. Kung gusto nyo lang, boss. Para hindi na rin kayo ma-hassle sa traffic. Tapos diretso na kayo uwi sa bahay nyo. Ganun. Ganito lang yung budget. Ganun, sinasabi ko. Ganun lang. Sige. Pero looking back, Boss Shorty, may tanong ko lang din na nakapag-corporate ka rin. Paano corporate? Opisina, may bossing. Nagtrabaho ako sa opisina, sa Pasay City Hall. Batch 2006. Sa City Hall na mismo. May pangalan ako sa loob ng City Hall ng Pasay. Mm-hmm. Isa ako sa mga tao ni Mayor noong 2006 hanggang 2011. Pasay. Isa ako sa mga naging empleyado. Casual ako hindi ako job order. Hindi ako JO. Magkaiba kasi yung casual sa JO. Iba ang tingin. Iba ang trato ng casual sa JO. Magkaiba yun. Kasi hindi ako job order yun, di ba? Yung ako, casual, 6 months ako. Automatic na kontrata na. Oo, kada 6 months, fill up ulit. 6 months, another 6 months, So, mas malaki ba? Ibig sabihin, mas malaki ang trato nila sa... Iba ang tingin kapag sinabi sa'yo na casual ka. Paano bang naging treatment sa'yo pag casual? Wala, pag iba lang, mas malakas ang mo. Mas malakas yung bossing mo. For example, mas malakas yung nagrekomenda sa'yo. Kunyari, ikaw, pinasok mo sa city kay Mayor. Ibig sabihin, malakas ka doon. May bosses ka. May bosses ka. Totoo yun.
Oo, maganda na pala yung ano mo doon sa munisipyo. Oo, ang tagal ko na dyan. Dahil ba to sa pandemic kaya nawala? Hindi, syempre nagkakaroon ng iba't ibang sistema. Oo. Nag-iiba't iba ang mayor, nag-iibang. That time na yon kay Mayor Piwi Trinidad pa ako that time na yon. Nag-iiba yung administration. Oo, pag nag-iba yung administration, iba na rin yung empleyado. So isa rin kayo sa mga napalitan natin. Oo. Pero ngayon, nakay Mayor Calixto na ako. Nakay Kuya Mark na ako. Batang Harrison ng Pasay. Nasa Vice Mayor na ako ngayon. Isa na ako sa mga alalay niya. Hindi naman yung alalay, isa ako sa mga tao niya na maaasahan din. Okay. So nalaman din nila na ikaw ay naranasan mo magkaroon ng boss, no? Oo. So malaki ba ang difference ng streets kumpara doon sa corporate world na may bossing? Hindi, kasi tinuturing ko silang bossing para rin sa respeto. Mas mataas ang posisyon. Mga taga-Pasay din, gano'n. Pero syempre, kung ako tatanungin nila, mas pipiliin ko talaga sa streets. Mas gusto ko mag-make money sa kalye. Yun lang. Ano ba kakandahan ng hawak mo ang oras mo, Boss Yorte? Anytime. Example. Tulad ngayon, Sunday podcast. Bago kami nag-podcast, bumiyahe pa to. Oo, naghanap buhay muna ako. Diba? Tapos tawag dito. Isang yaya mo lang sa akin, agad na ako. Basta tungkol sa mga hobby natin, mga habits natin. Katulad nito, podcast, pag-release ng music video. Active ka agad ako dyan. Ibig sabihin din doon kasi, Boss Shorty, no? Kung hawak mo ang oras mo, wala rin nagbabawal sa'yo. Wala nagbabawal sa akin. Ang bawal lang sa akin, yung gumawa ng masama. Kasi mas madali ako matrace eh. Pag si Shorty, gumawa ng di kaaya-aya yan sa kalsada, mas madali natin makapture yan. Yun sila eh. Doon lang sila nakatingin sa akin. Pero si Shorty, pag nakikita nila naghahanap buhay yan dyan sa kalsada, hindi ka nila papakailaman. Asa wala kang ginagawang mali, hindi mo sila nababastos. Kailangan alam mo din alam mo yung tao, alam mo yung kondisyon ng tao. Hindi lang yung kondisyon ko. Hindi lang yung gusto Lahat mo. ng kondisyon ng tao, alam ko, tol. Wari, sa isang lugar, may batas dito. Dapat malaman mo din. Dapat ka munang alamin yun. Hindi yung basta na gusto ko lang dito na gawin tong gusto ko. Hindi pwede yun. Hindi pwede yun. Kasi syempre on the street nga tayo eh. Alamin mo din yung pulso ng ugali ng lugar na to. Kasi bawat lugar, alam ko para may mga kailangan kukunin mo yung kiliti nila. Although hindi mo man, kasi may tinatawag dyan na sip-sip balahaw eh. Hindi naman tayo ganun eh. Diba? Ano ba yung sip-sip balahaw? Yung mga sip-sip balahaw, di ba? Alam mo yung sip-sip balahaw, sip-sip sa ganito, sip-sip sa ganyan, di ba? Hindi naman tayo ganun eh. Tawag ko doon, sip-sip balahaw. Ako, magpapaalam lang ako sa isang area. Goods na yun. Alam na yun. Best example din yung ito. Podcast ito. Na yung podcast natin, nasa loob tayo ng McDo. Kasi naisip natin na, kasi syempre, may setup, may camera, tapos, hindi lang kaming tao dito eh. Hindi lang tayo ang tao rito. Syempre, baka ni-expect nila, magulo tayo rito. Di ba? Oo. Pero buti na lang din, syempre, yun din ginawa mo. Yung pagpapaalam. Oo. Kailangan magpapaalam muna tayo. Di ba? Mamaya nakaka-istorbo tayo. Ito, masasabi mo ba, Boss Shorty, na sa tagal mo na sa streets, alam mo na yung ugali ng bawat tao? Alam ko na yung kondisyon ng mga tao. Kausap mo pa lang, alam mo na. Alam ko na kagad. Visualize ko na yan. Boses pa lang, yung tono pa lang. Sa mata, sa kilos, yung body language. Kailangan marunong ka magbasa ng body language ng tao. Yung gagawa na masama, yung gagawa na mabuti. Kailangan yung body language ng tao. Alam mo kagad yan. Isang tingin mo lang yan. Ako isang tingin ko lang sa tao kung gagawa siya na masama o hindi. Kung kanino ka maipag-deal din. Diba? Kuwari, ano ba example ng mga tao na hindi kailangan pagkatiwalaan? Ano ba yung mga tao na kailangan na hindi pagkatiwalaan? Yung mga gagawa ng masama. Sa tingin mo, ano ba yung mga kilos nila? Yung mga magiging kilos nila.
pag hindi ko kilala yung tao Oo. makikita mo naman yan eh. Siguro, Ano yan, napupulsan mo talaga, no? Oo, aligagayan eh. Aligagayan, tol, kapag pag ang tao hindi gumagawa ng masama. Mm. Pag gumagawa ng masama, Parang may tinatago. parang aligagayan, tol. Mm. Hindi sila maano yung kondisyon nila, hindi nila Mm. hindi mapalagay. Mm. Ganun sa streets. Kailangan meron ka rin ganung, no? Instinct. Oo, kailangan malayo pa lang alam mo na yung Ay, instinct. wag di ako makikisama dito. Parang ganun. Ay, parang parang may kutob ako na hindi maganda. Yun. Pag may mga ganun, di na ako tumutuloy. Actually, sa kausap din eh. Alam mo din kung yung kausap mo is minamalit ka, kung yung tono ng boses, Oo, marami na nga ako nakasalubong na ganun. reaction ng mukha. Oo, basta once na nandun ako sa ganun lugar, Sabihin, nagiging ano rin pala escape yun, na ako doon. Ay, Pumapasok hindi ka- ako bilong rito. Mm. Aalis na lang ako. Ay, hindi yata ako bilong sa streets na to. Hanap na lang ako ng iba niyan. So parang ginagawa mong ginagamitan mo ng psychology. Oo. Oo. Ginagamitan ko talaga ng psychology. Dun, kung mapapansin mo dun sa mga lyrics ko, may Mm. mga halong psychology yun. Mm. Lumalabas yung tension nila pag naririnig nila yung music ko. Mm. Kung ano, Mm. parang binibif tayo na ito ni Shorty Mm. Diba? Yung mga ganun. Pero tingin ko nga, Shorty, sa ano nga lang, dito pa lang, nababasa ko sa iyo, Shorty, positive yung tingin ng mga tao sa iyo. Positive talaga. Oo. Kasi Wala kahit doon sa pagtawid natin sa kabilang puwede, yung kainan doon sa kabila. Yung street, isang street yan. dito sa may Liberisa. Oo. Dito yung kinainan natin, yung nag-music video tayo. Oo, lahat, doon, lahat ng makita ka doon eh. Oo, tatawagin ako. Isa sumasama pa sa music video natin. Oh, di ba? Mm. Normal na kasi yun, tol. Ngayon, yung papasukin natin yung kabilang streets, yung Harrison, mas marami nakakilala sa akin doon. Ayun yung streets. Okay. Pero bago ako pumasok doon, nagpapaalam ako. Kuya, may isa akong kinakausap na tao doon. Kuya, lapag ako dyan sa lugar niyo. Gawa ko music video dyan. Alam na kagad nila. Nasa iyo rin pala yung Oo, hindi pakikisama. Oo, hindi ka nga pwede umentra ng balagbag eh. Kasi mayayabangan nga yung tao eh. Di ba? Siyempre, ego yan. Swag, puta, hip-hop din yan Hip-hop din si Shorty, pakang kaya natin. Di ba may mga ganong, mindset ng tao tol eh. Malalaman mo lang, may kaaway ka na. Oo, uy, tangina, kaaway ko na pala siya, hindi ko alam. Pero syempre, din yun eh. Siguro, hindi sila aware doon sa kanilang sinasabi. Kaya siguro, hindi sila aware. Kaya nagugulat sila na may tao na yun din yung sa mga iba-ibang mga nakaka-shoot ko, pinupulsuhan ko rin sa mga, kasi syempre, iba-ibang hood yan. Oo, iba-ibang hood. Alamin ko talaga kung may ito ba, susunod ba to o hindi. Pero may mga naman, may mga production, may mga shoot naman din na sabihin ko na rin na hindi naman perfect. Kasi sa isang grupo, mayroon doon hindi makikinig. Totoo may isa doon may patamad-tamad. Bakit kasama yun, tol? Pero hindi mo na ilulugar yung sarili mo na yan, tabad ng kasama niya. Hindi mo sasabihin yun eh. Hindi nga. Pero kung ako kasama niya, ganon. Uy, tol, kilos ka naman, tol. Baka naman. Yun. Parang, prangkahin na kita. Kumbaga yung... ayaw mo? Pabigat ka lang dito. Alis ka na lang. Ganon. Rekta ka na kagad sa akin. Ikaw, hindi ka kasi ganon na tao in person, hindi ka ganon eh. Anong ginagawa mo sa ganon? Ang ginagawa ko, mas siya yung lagi kong, binibigyan ng instruction. Bukod doon sa instructions na yun. Minsan, may din ito, siguro sa mga makakapanood din ito, may mga, alam mo naman sa industriya ng shooting, saan pa sa artista, mga direktor na nagmumura, normal naman yun director. One time din talaga, may nakasagutan din talaga ng isang artist. Tagang na yun, yung moment na yun, tagang hindi ko kakalain na, alam mo naman, siguro hindi ka galit sa mga artista, sa mga artist. Galit ka dahil hindi mo makontrol yung sitwasyon. So parang in my part, parang galit ako sa sarili ko. Parang pati hindi ko ito makontrol. Diba? Parang pati di ko siya makontrol. Ano bang kulang sa akin? Baka naman
baka yung treatment ko na sobrang yung sobrang parang bait o hindi yung kasi may mga director talaga na simula pa lang papakitaan ka ng angas talaga. Oo. Yung tipong pero sa akin kasi pag in the first day gusto ko jamming. Siguro yung mga iba na parang yun nga number one, na komportable. Na komportable sila. Oo. Oo, Ayun yung pangit na masyadong Ah. komportable. Ako naman, pero yung kinausap ko sila, by paliwanag. Kasi ang nangyayari during the shoot, yun kasi mataas yung rate. Mataas yung rate nun. May storyboard kasi yun. Storyboard. Ano siya? May script pa kami. May May script. script, 3 page o Ah. 4 na page. Ngayon, sige, doon tayo sa Batangas mag-shoot. Ganyan, merong mansion, love story. Talagang gastos talagang Oo. malala yun. May financer talaga. May financer. May ano yun, may financer. nag-sponsor doon. Nung nandun na kami, unti-unti nagkakaroon ng micromanagement. Sabihin ng micromanagement, nagsisimula pa lang sa na suggestion. Direct suggest ko ganito. Suggest ko ganun. Although wala sa script. Ngayon, kung titignan ko, basta yung suggestion, hindi mababago ang storya, goods ako. Kasi ang hirap eh. Nasulat mo na, ulitin mo ulit yun. Kunwari, Ganun talaga yan. may nabago sa gitna, yung dulo nun, apektado na yun. Oo, totoo yun. Umapektado Kasi yun. nakalatag na yun eh. Tapos may nag-suggest. Wala, maapektuhan yung paging mo. Yung paglatag ng sulat mo. Maapektuhan talaga yun. 3 araw kami doon. 3 araw kami. On the second day, doon na nagkagulo. Second day. Ay, ang hirap. Second day talaga. Dahil sa suggestion. Inuna ko na yung ending kasi yung ending talaga napaka-crucial. Actually, sa sobrang crucial niya, sabi natin may mga patayan na. May dugo-dugo na, gano'n. May costume na, madudumihan na yung kwarto. So, inisip ko yung mga ganong technicality. Tumating yung point na iniba nila yung ending. Paano ending? Paano iniba yung ending? Anong nangyari? May mga may kotse na, may hold-upan na. Although simple. Ano yun eh, parang gumagawa na sila ng Dapat, pa lang, ito pa, dapat yung umpisa pa lang, bago mo nilatag yung page mo, sinabi na nila yun. Kasi nag-adding na sila eh. Bago kami pumunta ng Batangas, mayroon kaming isang araw na meeting. Opisina pa nga yan eh. Nag-pre-prod kami. Mula dulo hanggang simula, inopen ko yung storya. Mayroon ba kayong question? Mayroon kayong gustong idagdag, ipabago? Kasi kung may ipapabago tayo, ngayon na. Dapat nung umpisa pa lang. Oo, ngayon na. Kung ako director, dapat nung umpisa mo pa lang sinabi yung ganyan. Ito yung step 1. Kung 1 to 10 yung step na yon, dapat nilatag nyo na. Para pag gumawa ka ng storyboard, nandun yung mga gusto nila. Yun. Kumbaga pagdating natin doon, susundin na lang natin. Ito na lang gagawin natin. Kaya nagulat ka. Nag-iiba na. Nag-iiba na. Naiba na dun sa storyboard mo, dun sa ginawa. Kasi yun yung unang sinabi sa'yo. Tapos dumugtong na lang yun. Yung suggestion nila na yung mga ganon-ganon na crime. Diba? Nabago na yung storya. Nabago na. Sa akin tol, yung mga ganong hindi pasado sa akin. Kung ako tatanong yung mga rate 1 to 10, siguro mga 4 ka lang sa akin. Mga ganong lapatan nila. Siguro number 1 doon, 4% ka lang sa akin. Ikaw na lang din yung mag-a-adjust. Ilalagay mo yung professionalism. Kasi kung sabihin ko, actually sa ibang director na yung tipong mataas ang ego sabi natin yung mga magagalit talaga yun. Walkout na yun. Walkout na yun. Bahala na kayo dyan. Kasi wala naman to sa i-shoot nyo na lang yung gusto nyo dyan. Wala kasi to sa napag-usapan natin. Pero ang ginawa ko nun, hinayaan ko sila. O sige, ano po ba yung senaryo? Ganyan lang. Pero deep inside mali na. Hindi ko na kontrolado yung sitwasyon na. Hanggang sa nag-umaga, nag-third day, Walang nangyari. May nangyari. Na-release naman yung music video. Okay. Hindi ko na nasasabihin dito sa podcast, pero mamaya papad ko sa'yo. Okay. Magugulat ka kung sino i-link mo na lang sa akin dito sa Messenger. Ayun. Tapos i-analyze ko yung ginawa mo tapos yung mga sinabi mo sa akin. Pero Alright, back to streets. Ang case in point naman dito is
ito ma-apply dito sa streets eh. Number 1 talaga doon, kung meron kang binitawang salita, Oo, kailangan. hanggang dulo talaga. Kailangan matigas ka dun. Oo, kasi kung hindi mo Hindi pwede malamya. Gagawin ko to bukas, babayaran kita bukas, pero pag wala, Wala, pangit. oo, Oo, pangit. Kailangan, pag sinabi mong ganito, bigyan mo kagad yun. Di ba? number 1 talaga tiwala. Tiwala talaga. Kasi, may napanood akong pelikula na sabi, ano ba yung Bagman? Ano? Bagman? Bagman. Oo. Parang alam ko yan eh. Parang action crime comedy. Parang gano'n. Hindi comedy. Parang may halo ding politics action yun. Okay. Bagman. So, mayroon dong karakter si Alan Paule. Para siyang tauhan sa munisipyo na pumapasok sa gang. Sabi niya, sa bata niya, tinuturuan niya, sabi niya, number 1, pangawakan mo yung salita mo. Oo, kailangan pag nagsalita. Kasi totoo. yung salita mo rin yan din ang makakasira sa'yo. Totoo. Kailangan sa streets, pag nagsalita ka, tol, ganito gagawin ko. Panindigan mo na yan. Makikita tayo doon. Oo, magkita tayo dyan Kailangan, yung oras na yon kita tayo. Parang ganito, example. Humiram yung tropa sa akin ng pera. Kailangan, kung kanino mo na-receive, yun. nag-gets mo ako? Yun. Di ba for example, ako nag-abot. Mm-mm. Nangiram ng pera si ganito. Mm-mm. Nangiram ng pera si ganito. Kailangan, sa akin mo ibabalik yun. Oo. Kasi ako ang nag-abot eh. Oo. Gets mo, tol? Kahit nagrupo sila, kung magkaanak man sila dyan, Oo. yung sinong kinausap mo hanggang dulo, Dapat ang kasi lang din yung magkakausap. yun. Hindi yung mayroon ng habang during the dealing, madami na kayo. Oo, pangit yung ganon. Kung sino yung unang kadil mo, hanggang dulo, yan na yan. matatapos ang deal na to, na kayo pa rin nagkausap. Oo. Kaya nangyari, mali. Ayun. Maganda Although na-receive ko naman, pero dapat, kung saan niya kinuha, doon niya rin ibabalik. Ayun yung punto. Ibig sabihin din, andun talaga sa streets din ang professionalism. Oo, kung talagang professional ka sa streets, doon na lang sa usapan natin kung saan mo nakuha kung saan mo na-get yung pera. For example, kay Shorty. Kay Shorty ko na-get yung pera, yung iniram ko. Dapat kay Shorty mo rin ibabalik yung pera. Ayun ang number 1 sa streets. Ayun ang tinatawag na professional moves. So hindi lang pala hindi pala sa corporate lang siya na pa-practice. Oo. Kahit na anong mangyari, sa akin mo iaabot. Ayun. Ganon. Okay. Shorty, bigyan mo kami ng magandang characteristic na nakuha mo sa streets na hanggang ngayon na-apply mo na yung pa rin yung ginagawa mo. For example, professionalism. Number 1 sa akin yun, yung maging professional ka sa streets. Hindi lang yung kung ano yung narating mo, kung ano yung natapos mo, college level ka, o hindi ka college level. Kasi meron mga tao kahit hindi siya college level o hindi siya professional pa. Oo, professional sa buhay, milyonaryo pa ka mo. No, ano ba yung tawag dito? No read, no write. May mga ganun ako nakakasalubong sa streets. Milyonaryo sila kahit hindi sila nakapag-aral. Siguro, may ganun. Siguro yung wala silang education pero milyonaryo sila. Nakuha din nila yung yung galing sa streets eh. Pangailangan din ng tao. Yung number 1 yung tiwala din. Oo, yung tiwala, tol, hindi talaga pinagbibilihan. Siguro kahit pakita mo ako dito ng ₱1,000,000, ganito gawin ko, hindi pwede, tol. Okay na ako sa ganito. Saka kuwari, no read, no write, pero yung tao na yon, mayroong isang ugali na nakita, bibigyan ng position yun. Oo. Kaya nga siya naging milyonaryo eh. No read, no write siya, pero milyonaryo siya. Mayroon siyang galing streets. May ganun tao, nakasalubong ko na yung mga ganun. May mga yung mga golden value na. Oo. Kasi ang ginawa niya, nagsipag siya eh. No read, no write na nga siya. Kung hindi ka pa magiging masipag sa sarili mo. Hindi ka magtatrabaho, hindi ka hahassle. Wala, hindi mo makakuha yung M's na gusto mo. Hindi mo makakita yung millions. Ayun. At saka ito rin maganda rin example na no read, no write na nga. Hindi ibig sabihin na walang asenso. Pero, hindi ako naniniwala yung no read, no write, walang asenso sa buhay. Yung walang asenso sa buhay, yung tamad. Gets mo, tol? Yung walang asenso sa buhay, yung tamad.
Wala nang naisip na parang anong bago na gagawin ko. Oo. Tama? Kumbaga nagsumikap, yung no read, no write. Kaya nagkaroon siya ng millions. Karoon siya sa sariling bahay, maraming sasakyan. Mm. Kasi nagsipag siya eh. Mm. Yun. Ayun yung lamang. Okay. So ito, Shorty, ito yung gusto kong tanong din sa'yo. no? Okay, sige. Bakit kaya, sabi natin on the street na nga yung paano ka kumita, pero bakit may mga tao sa ano natin, no? May mga tao sa society natin na mababa ang tingin sa streets. Mga tao sa streets. Ba't kaya? Ewan ko. Hindi ko rin sila maintindihan kung bakit Mm. yung mga matataas na level na tao, mababa ang tingin nila sa streets. Hindi ko alam eh. Siguro, Marami na ako nakasalubong dito. Yung pag-iinalaan ka pa ng masamang tao. Kasi nga hindi nga, alam ko na yung kondisyon nila. Kasi hindi- Iwas na lang na gano'n. Oo, kasi nga hindi nga tayo magkakilala. Ayun. Understood na sa akin yun. Mm-mm. Pag hindi mo naintindihan yun, asar talo ka, pikon ka. Hindi ka na makakapag-hustlin nun. Kailangan malawak ka sa streets. Parte siya, parte. Parte siya ng streets. Kailangan mo ng malawak na pag-uunawa. Irapan ka dyan. Katakutan ka dyan. Pero hindi naman ang lahat ng tao gano'n. May mga, Sa tingin ko 70-30% may na mga, may ganun tao. iiwasan yun. Yung mairap. Meron. 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 70%. Tapos yung 30% yung pagkatao mo yun. Pero syempre, gusto niyo po ba ng grides? Maghabal po ba kayo? Yung mga ganun, gusto Pero niya po lang ang naman. kasa. Yan, iirapan ka niyan. Okay, Siguro, lang, siguro, sige. hindi mo na Tapos sila lipat ka na ulit, hanap ka ulit Hindi mo- ng ano niyan. Hindi mo sila masisisi dahil Kasi nga hindi nga magkakilala. saka ang lugar is talaga. Number one thing sa danger eh. Oo. Mm-mm. Ako nga takot ako eh. Oo. Alam mo kung bakit? Siyempre yung iangkas ko nga hindi ko din kilala eh. Although babae yan o lalaki yan eh. Mamaya pagdating sa kanila niyan, gawan ako na masama. Pag numili ko ka sa tahimik, Di ba? kinakabahan ka na. Kaya ganun pa lang, kinukwentuhan ko na sila, mapababae o mapalalaki. O boss naghahanap buhay lang tayo boss Unahan ko na sila. Naghahanap buhay lang din ako katulad niyo. Kaya boss, lang po ako, naghanap buhay na. Boss, naghahanap buhay lang ako Wala po boss. akong may bibigay. Oo, wala po ako may bibigay. Parang ganon. Kumbaga parang alam ko na kagad yung gagawin ko. Misis ko na biktima niyan. Nasa jeep kami. Nakasuot pa naman kasi ng kwintas na gold. Pero buti na lang din. Yung gold doon, yung pendant. Yung Yung chain hindi. plated lang. Yung chain plated. Siyempre, may manggagan na lang sa likod, sa jeep, di ba? Buti na lang, nung gumanon, yung kamay niya, nakagaw agad. Nakuha niya yung gold. Yung pendant ang naiwan. Yung chain na dala. Ba't kaya, dito nga hanggang ngayon, pa rin, ganun yung pag-hustling nila, Yung tipong Mahirap yung ganong pamumuhay. pag-snatch. Kumbaga, direct yan, pampalit ng earth yan eh. Yung earth nila maliit na eh. Kasi nga kakagawa nila ng masama, lumiliit yung earth nila. Kasi, explain mo paano lumilit ang earth nila. Kasi tol, kapag gumawa ka ng masama, liliit talaga yung mundo mo, yung earth mo. Ginagalawan mo. Instead na makakapunta ka sa ganito, ganyan, hindi ka na makapunta kasi nga, masama yung ginagawa nun eh. Hindi ka na makwari. Sabi natin kaya po, wala ka ng paraan. Dadaan kayo doon, iiwasan mo na yung Iiwasan mo na yun. Hindi katulad na normal na namumuhay ka lang. Kahit saan pwede kang lumutang. Diba? Yung streets, kailangan, alam mo rin yung kondisyon ng mga tao. Parang yung may kanta si Bugoy na, on the streets, Meron. Stigs. Yung Stig, diba? Kasama si Flo G. Diba yung streets? Yung ganun, totoo yun. Ako, hanga ako sa mga, sa mga tagang nakakahawak naman na laking pera sa streets. Yung galing talaga Kasi, sa streets, di ba? Iba pa karamdam. May mga generic na nasabi natin, makausap mo yung mga nasa empleyado. Tapos kahit na payday, parang problemado pa rin sila. Parang nagiging ganun generic eh. Pero yung mga on the streets na, kung sabihin natin, mga tindera dyan sa palengke, araw-araw may pera yung mga yan eh. Oo, totoo lang. Mga kargador dyan sa palengke.
Grabe humasel yung mga yan. Mm. Bago matulog yan ng tanghali, may 5,000 na sa bulsa yan. Mag-start sila ng alas 3 na madaling araw, alas 4, alas 5. Bago tumanghali yan ng alas 12, may 5,000 yan. Bago matulog. Saka nagulat din ako Ay, na humasel eh. nung gumawa tayo ng music video, yung isa sa mga barker ba? Yung mga barker tatawag-tawag. Yung pala yung mga barker dito, yung iba may kotse dito na nakaparking. No? Ah. May sa kanila yun, diba? Oo, diba? Sabi yun, alam din nila na may pera sa kalsada. May pera sa kalsada. Oo, Yun, may pera na yung mga yun, di ba? May pera na sila. Pero gusto nila mag-make money talaga eh. Di ba? Nakahiligan nila. Kumbaga, libangan ko gumawa ng pera sa kalye. Naging libangan na. Libangan ko gumawa ng pera sa kalye sa malinis na pamamaraan. Yan. Kailangan talaga, number 1, alam mo yung kondisyon ng mga tao. Ayun talaga ang number 1. Kailangan alam mo yung kondisyon nila. Ngayon, shorty ito. Tapos malawak na pag-uunawa, yun lang. Ngayon, nag-viral to yung diploma diskarte. Yung diploma at diskarte, nag-viral talaga yan. Sige, ikaw, kung ano ba yung naging pananaw mo doon? Sa akin, balanse naman eh. Di ba? May nakasalubong na nga ako na no read, no write eh. Pero minularyo. Meron din ako nakasalubong na dumiskarte muna siya bago siya nagka-diploma. Kung pipiliin ako, diploma o diskarte, parehas lang naman maganda sa pandinig ng tao yan. Siyempre, para sa akin, paano ka magkakadiploma kung di mo gagamitan ng diskarte? Tama. Diba? Didiskarte ka muna bago ka magka-diploma. Sa madaling salita, nangingibabaw pa rin yung diskarte. Kasi kung wala kang diskarte sa buhay mo, broke ka, ang hirap, pero gusto mo magka-diploma, kailangan mo pa rin talaga dumiskarte. Kailangan mo humasel. Kasi yung mga estudyante nga na tinatarget nila is diploma to be diskarte. Oo, yan, katulad niya mga crew na yan. Yan, diskarte nila yan. Mag-crew sila sa McDo. Kung wala silang diskarte nila yan. Tawag dyan diskarte. Pero ang target nila diploma. Oo. Gusto ko magka-diploma, mag-apply ako sa McDo. Diskarte ka. Diskarte tawag dyan. Diskarte tawag dyan. Kasi pag sahod nila, galing sa diskarte to, sa McDo. Saka pag may diploma ka na, naka-diploma ka na, paano mo didiskarte ang tumalab yung diploma mo? Ngayon, kung gusto mong tumalab yung diploma mo, diskartehan mo. Didiskarte mo pa rin. So, anong mas nangingibabaw, tol? Diskarte. Diskarte, di ba? Akala nila, pag may papel na silang ganon, yun na. Hindi. Hindi naman lahat na nagkakadiploma. Para magkatalab yun. Bakit yung mga classmate ko, di ba? Mga professional. May diploma, mga teacher, mga police, mga shoutout sa inyo, classmate. Yan, ang lalayo niya, may engineer. Pero, pagdating sa kali, iba. Na annoyed sila. Parang, saka, takot sila, takot. Saka, takot sila. Kasi hindi naman sila doon nang galing eh. Hindi sila doon nang galing. Dumiskarte sila sa ibang way. Kaya sila nagka-diploma. Saka, Saksi ko yun. Ang gusto ko rin sabihin, once na nasa kumpanya ka, sabi, tumalab na yung diploma. Ngayon, ang number 1 na dilemma sa company, kahit any moment, pwede ka matanggal. Oo. Sa any kumpanya. Moment. Ngayon, sabihin natin yung any moment na yon, ngayon na mismo. Ang hirap nun. Paano ka na ngayon? Tapos wala kang diskarte. Patay. Nga ka doon. Gutom ka doon. Ano na yun? Parang, sakit. Ang hirap. Ngayon, kung okay lang, matanggal ako. Pwede ako sa lahat. Pwede ako sa opisina, pwede ako sa kalsada. Hindi ka kakaba-kaba. Hindi ako kakabahan. Hindi kakaba. Pwede ako sa loob ng opisina, pwede ako sa kalsada. Oo, naranasan. Dalawang options. May option. May options ako. Kumbaga ako na lang mamimili kung saan ko gusto. Kaya hindi ako takot mawala ng diskarte. Sige. Oo. Kasi hindi ang buhay ng tao para siyang
parang thumb. Mm. Alam mo yung kapag diba, alam mo ba yung marka ng thumb? Mm. Iba-iba. Totoo. Walang magkakaparehang thumb mark. Oo. So, yung sabihin, sa lahat ng tao, 7 billions of tao sa buong mundo, Mm. walang dalawa doon na nagkapareha ang buhay. Oo. Ngayon, kung ang buhay mo talaga is, sabihin natin talaga na hindi mo talaga kayang pumasok sa eskwelahan, Oo. wala kang kakayanan na ipasa ang mga requirements sa paaralan, mayroon ka na namang isang option. Yun nga, yung diskarte. Diskarte. Ngayon, kung ikaw naman ay pinanganak naman din na ang tatay mo ay isang mayaman, Malachabit. Malatsabi, di ba? Oo, di ba? Idol ko yan si Boss Chabit. Mm. Pero hindi natin alam kung paano siya nag-boom. Di ba? Mansion, gold. Tapos Yung may Cubeta mga Gold. may mga zupa, di ba? Oo. Yan, kung yung magulang mo ay naman is kaya kang pag-aralin, option mo din yun eh. It's a better way na sige, option ko to para mag-aaral ako para hindi ako makapagtrabaho ng mahirap. Oo. Para hindi ako pagpawisan. Yun ang magandang option ko. Ngayon, kung ang bang tao tinitignan yun pero hindi kaya, i-diskarte ako. Kasi in the long run, yung dulo nun, parehas lang naman yung mararanasan nila eh. Kaganawaan eh. Oo. Diba? Pag nakuha mo na yung target mo, pagdating sa dulo, magaan na talaga. Parang yun eh, may dalawang, for example, pupunta ka ng Baguio. Oo. Sabihin natin yung Baguio ay yung success. Mm. Nasa Manila kayo. Oo. Yung iba, pupunta ng T-Plex. Yung mga magaan lang, diretso kaagad, di Oo, ba? yun na kagad. Pero yung iba, magbabayan-bayan. Oo. Di ba? Pero yung nagbayan-bayan na yon, maraming naranasan. Yun yung nagdiskarte. Oo. Maraming nakilala, maraming na-experience, Ah. mas maraming nakita. Ah. Yun yung nakita ko. Daan siya, dalawang way na daan. Ah. Na sabihin yung Baguio na yun yung success. Pagdating naman din doon, yung dalawang taon na yun, parehas lang yung mararanasan nila, kaginhawaan, yung sarap ng buhay. Ah. Pero mag-iiba lang yun sa kwento. Magkaiba lang ng... Kung magkukwento lang silang magkaiba lang ng kwento, pero pagdating sa dulo, yun lang din. Yung nararanasan nila. Parehas lang din. Yun yung... Nakita kong pananaw. Oo. Nakita kong pananaw. Yun. Ayun yung streets. Yan. So, sige. Shorty, sa mga sa mga nakita, kasi siguro nakita nila yung option, no? Mm. At yung option talaga nila ay streets. Mm. Sige, ano yung gusto mong ipayo sa mga papasok ng streets? Pag pumasok kayo sa streets, ito payo ko sa inyo mga tala. Pagpapasok kayo sa isang streets o for example dito, sa streets sa kalye, kailangan meron kang malawak na pananaw. Malawak na pag-uunawa. Parehas lang din sa sa pag-aaral. Malawak din na pananaw. Kailangan malawak ka rito. Kasi iba't ibang mukha na makakasalubong mo dito. Dito yung iirapan ka, sisinuhin ka. Sino ba yan? Di ba? Marami dito. Kaya nga kailangan yung number 1 doon, malawak ka. Lagi ka may option sa sarili mo na, pabayaan mo lang yan. Doon tayo sa paghanap buhay, paggawa ng pera, paggawa ng milyon. Di ba? Yun ang target ni Shorty ngayon. Gumawa ng milyon. Hindi lang yung puro salita, kailangan yun kagad. Di ba? Ako, gumawa ng pera. Ang isa sa mga personalidad na nakilala ko, yan si Pinoy Pound Star, si Bostoyo, yan. Si Bostoyo, shoutout. Shout Big out. time talaga yan. Galing yan sa wala. Nakasama ko yan. Hindi nakapag high school. Grade school lang natapos. Pero tignan mo siya ngayon. Galing sa wala yan. Siguro yung galing niya sa sales dealing. marketing. Makipag-usap sa tao, kailangan yung tiwala, wag mong sisirain. Yun din. Yun ang lalo na sa niya. pera. Number 1 yung pera, tol. Pag pinagkatiwalaan ka sa pera, kailangan marunong kang magbalik at magpagulong. Pag pinagulong mo yung pera, kailangan pagugulungin mo siya pabalik ng maayos.
Ayun yung tinatawag na tiwala. Pag pinagkatiwalaan ka sa pera, kailangan marunong ka magbalik ng maayos. Yun. Ganun yung direct. Sige. Ayun na. On streets. Mga ka-master, no? Kung sa mga nakaranas dyan ng on streets, Yeah. mag-comment lang kayo sa baba. Pag-usapan natin yan kung yung mga naranasan nyo. Uh-huh. At syempre, ito masasabi ko sa on streets, no? Yun nga, number one talaga is hindi pwede maging pantay lahat ng tao. Hindi talaga. Hindi talaga, ngayon, Hindi talaga pantayan. Kaya ang kailangan mo ng malawak na pag-uunawa eh. Kung hindi mo tatanggapin yung ganong realidad, Hindi mo magiget yung gusto mo mangyari sa sarili mo. magkakaroon ka lang ng guilt o siguro hahanap ka lang ng rason para hindi ka lang nagumalaw. Correct. O kaya naman is hahanap ka lang ng rason para sisihin kung sino man yung mga gusto mong sisihin. Nangyayari sa akin yan sa kalsada. Mm-hmm. Gusto nila akong sisihin pero hindi nga po pwede. Sige, ano pa ba nangyari dyan? Basta yun na yun. Yung parang sisisihin nyo ako, kayo pala may kasalanan. Parang ganun, wag nyo na akong gawa ng kwento. Ikaw ang may mali. Kaya aminin mo. Kasi ako, pag nagkamali si Shorty, umaamin ako. Hindi ko pwede itanggi kapag nagkamali ako. Nasa streets tayo eh. Pag mali ka, mali ka. Diba? Sabi nga dyan, paunahan mag-sorry. Kasi ngayon, kung gusto mong unawain yung sitwasyon, isipin mo na lang na ano yung kayo naging mali ko? Kailangan alamin mo muna, di ba? Kasi yung iba ayaw nila tanggapin na mali sila. Yung iba talaga ayaw tanggapin kahit na mali na sila, kahit tus na sila, di ba? Tol, tus ka na, kailangan aminin mo yung mali mo. Di ba? Kasi ako, pag nagkamali ako, aaminin ko kagad. Ay, pasensya na, nagkamali ako. Yan din yung yan din yung iniisip ko. Tulad nung kinuwento ko kanina about sa directing na talagang busit na busit ako. Ngayon, after nung pangyayaring yon, alam mo ang ginawa ko? Hindi ako nagmaktol na nakamali sila. Ganon, Hindi, alis ka na lang. Ang ginawa ko noon, kinausap ko yung mga kilala kong mga nasa industriya, kinuwento ko yon, inalam ko yung mali. Ngayon, kung hindi ko pa rin maintindihan, inalam ko na lang din yung ginawa ko. Iniisip ko na lang na, may mali. Hindi naman siguro magiging ganun yung reaksyon nila kung may mali ako. Siguro, ang mali ko lang doon talaga is, hindi ako naging matigas masyado. Kailangan talaga, may mga kliyente talaga na kailangan bigyan mo ng sungay. Bigyan mo sungay. May Sinusuwag mo ako suwagin din kaya kita. Kasi may mga hindi makikinig din talaga dyan. At paano na naman kung yung buong grupo na yun hindi makinig, di ba? Yung ganun na yung nangyari sa akin. Pero, aral na rin. Na-experience mo, dagdag aral sa sarili mo. Ngayon, nasa iyo na yun kung gusto mo pa rin salubungin yung ganong sitwasyon. Ayun din pala, no? Speaking of aral, ang daming aral sa streets. Maraming aral sa streets. Nasa iyo na yun kung gusto mo lang ulit salubungin yung ganong pangyayari. Ngayon, kung yung aral na yun, hindi mo tatanggapin yung kamalian mo, yung aral na yun, hindi mo makukuha. Hindi talaga makukuha yun. Mali ako doon. Uy, nagkamali ako doon. Pasensya na kayo mga tol, mali ako doon. Kaya ang estudyante nga, diba, mas lalo siyang natututo sa mga mali. Mas maganda, wala naman perfect talaga eh. Magkakamali, may pagkakamali. Sa lahat ng tama, sa school, selection nyo, ang hindi mo malilimutan doon, yung mga subject na hindi mo, yung marami kang mali. Kasi yung maraming tama, madali mo nang, kasi tama na yan alam mo na yan. Pero yung mali, talagang tatatak sa'yo yun. Oo, totoo yan. Yan, katulad, shoutout dito kay Roland Tenga. Ayun pala. Sa mga kasama ko yan. Ayan. Si Direk Bert. Ay, kamusta? Sama ka? Dito ka, sa tabi ka. Sige, sa mga next episode, pag-usapan pa natin to. Alright. By the way, sa mga nagdalag ng page is mag-like lang kayo dyan at marami tayong podcast na pag-uusapan. Marami pa tayong magiging topic on streets. At makinig lang kayo sa Berdeng Kahoy Rap dun sa page Rap Battle. Berdeng Kahoy Rap Battle page. Like and share nyo yan. Okay. Follow na rin kayo para sa mga susunod na topic on streets. Yes.
And bye-bye! Alright. Yeah. Yeah, yeah. Yeah. Alright, good. Tara, sama si boss. Ano? Tara. Sama ka, gusto mo?